Hi! So, kamusta naman kayo? Kamusta ang market ngayon? Nagbabasa-basa pa ba kayo? Nag-update pa ba kayo fundamentally? So, ang tagal natin hindi nakapag-market update, no? Kasi nabisi tayo sa pag-pregnancy natin. So, wala nga mga kakalabas lang ng ating baby. So, may wala nang laman to. Ayan, pero mukhang may laman pa din. Pero, ayan. Ang ultimate goal natin right now is... Ayan. So, ngayon mas in control yung mga sellers right now. Kung mapapansin sa trading view, dito nyo yung makikita guys, oh. Kung nagka-trading view kayo, may kita nyo yung sentiments dito yan, sa may bandang kanan, sa technicals. Mapapansin nyo, kapag nandito yan sa may sell, yan, itong thermometer, anong tawag dito? Odometer? I don't know anong tawag dito. But, sa technicals, pag yan nakalagay dito sell, ibig sabihin, mas in control yung mga sell. Kapag strong sell, mas malakas yung mga sellers. Neutral, wala pang mga clear directions. Siyempre, kapag buy, malakas yung mga buyers. So, dito nyo pwedeng makita yung pinaka main direction ng market. And makikita nyo, strong talaga yung sellers. Kasi mapapansin nyo, ayan, pabagsak yung market right now. So, since ang market is pabagsak, syempre, dapat ang bias nyo is puro sell, di ba? Mga hinahanap nyo is mga selling opportunities. So, ngayon, first week ng buwan. First week ng buwan, which is June. So, we are expecting this coming Friday na magkakaroon ng NFP. NFP is non-farm payroll. So, dito titingnan natin kung gaano karami yung mga bagong trabaho sa US. So, yung pag nalaman natin kung gaano karami yung mga bagong trabaho sa US, makaka-apekto to sa overall sentiment, syempre, ng market kapag better than expected, maraming mga bagong trabaho sa US, then that means that is in favor of USD. So, kapag in favor sa USD, since ako, metal trader ako, trade ko is gold, ang USD at ang US dollar inversely correlated. That means kung ang USD is umaakyat, gold will be going down. So, ngayon, we have to know exactly ano ba yung bias, ano ba yung possible mangyari by Friday, by the time na magkaroon ng resulta yung ating NFP. So, pwede nyo masilip to sa Forex Factory. Yan, sa Forex Factory, tingnan nyo. Search nyo lang yan, Forex Factory. Yan. So, yung makikita yung forecast na market kung may tendency ba na dumami ang mga bagong trabaho or mabawasan pa or umonti pa, diba? So, syempre, kapag mas onte yung mga bagong trabaho sa US, then most probably, the US dollar would go down and then the gold would go up. Bakit? Ano ba yung pinaka-concept nito? Because, yung pinaka-analogy nito. Kapag kasi maraming trabaho sa isang bansa, that means, syempre, yung mga tao, meron silang opportunity na kumita ng mas maraming pera. So, pag nagkaroon sila ng salary, yung salary nila na ngayon, syempre, panggagastos nila. Pag meron silang panggastos, that means meron mga bibili sa mga businesses, sa mga mas maraming pang-consume or mas maraming pang-bili yung mga consumer. So, yung mga business would also grow. Because mas maraming mga buyers, mas maraming mga consumers. And kapag merong mga ganon transaction na nangyayari sa isang bansa, then most definitely, mas marami yung circulation ng pera. Mas marami yung circulation ng pera, that means the business or the US dollar or the currency is also growing. Now, you just simply need to determine ano ba yung mga inversely correlated sa US dollar or mga correlated para at least maging align dun sa mga iti-trade mo. So, since tayo, metal trader nga tayo, then most definitely tinitingnan natin is yung galaw ng US dollar and yun yung magiging opposite na galaw ng gold. So, the other day, I was looking at this na magkakaroon siya ng athlete's respect dun sa neckline kasi nagkaroon siya ng head and shoulder na pattern. So, this is the head and shoulder that I was pertaining to. So, ito, yan, meron siya ditong shoulder, may head siya dito. Ayan, nagkaroon ng shoulder dito, and then nagkaroon ng drop dito. And then, ayan, nagkaroon siya dito ng retest. So, this one is a neckline, di ba? This is a neckline. Ayan. During that time, kung mapapansin nyo, dyan sa neckline na yan, yung market is, nag-react siya dyan. Ayan, nag-react siya dyan. However, for some reason, because fundamentally, strong pa rin talaga ang gold, and ayan, binrake pa rin yung neckline. Ayan. So, we were expecting na sana itong head and shoulder na to, ibabagsak niya na tuloy-tuloy. However, hindi ganun yung nangyari. Pagbagsak niya, nag-retest, and then, binrake niya rin itong neckline. Umakyat din siya. Pero, hindi pa rin nagwagi yung mga buyers dito kasi talaga pabagsak pa rin talaga. Kasi in general, si gold is still bearish. Kasi if we will be looking at the higher time frame, this is daily time frame, ito yung daily time frame, ayan. Diba? Kung papansin nyo, we have a golden zone here kasi nag-drop siya dito. Nagkaroon tayo ng massive drop. I think this was from, 2 months ago. And then, itong massive drop na to, nilalawan natin siya ng Fibonacci
retracement. And then, sa Fibonacci retracement, that's where you will be able to find the golden zone. And dito, from this drop, tingnan natin bearish golden zone, which is nasa area na to. And kung mapapansin nyo, from this golden zone, dito nagre-react yung market. Ayan, hindi siya matibag-tibag. Kumbaga, yung market or yung pressure is nandiyan lang siya sa ilalim. And nagka-create siya ng not so clear direction. Kasi kung mapapansin nyo, dito, meron tayo ditong consolidation. So, nagkakaroon siya dito ng ranging. So, meron tayo ditong equal lows. Meron tayong equal lows dito. And then, meron din tayong equal highs dito sa area na to. So, therefore, itong area na to, it's more of like, nagko-consolidate lang siya. Ayan, sa area na to. Unless, i-break nyo to, then we'll go for, sell pa rin talaga. So, sa higher time frame, yes, strong yung mga sellers, but not so strong. So, we still have to find a solid confluence for us to confirm na talagang it's gonna go down. And the market has to break this support. Yan, break this support, and then we'll go for sell. So, ayun lang naman. Actually, wala pa na masyadong update dun sa mga war na nangyayari from Middle East. And parang pinaglalaruan na lang tayo kung ano ba yung magiging sentiments. But hopefully, maging okay na, syempre. Kasi affected tayo dyan, tayo Pilipinas. Syempre, globally affected ang inflation. Syempre, kapag mas mataas pa rin yung inflation, then most likely, medyo mahirapan na mag-cut ng rate ang US dollar or yung US or yung bagong talaga ngayon na Fed chairman. So, if mahirapan siya na mag-cut ng rate, then most probably si gold would be less likely na makaakyat or mag-increase ng price or gumanda-ganda yung presyo pataas. Kasi hanggat hindi pa nagbabagsak ng interest rate yung US dollar, then hindi pa ganun ka-in-demand si gold. Kasi the only time naman nagiging in-demand si gold is kapag mababa yung interest rate ng US dollar. So, papansin nyo, kapag every time na nagbababa ng interest rate si US dollar, yung mga investor, they lean going towards to gold. So, yun lang naman guys ang update. So, I don't know. Ngayon na-enjoy ko pa yung parenthood. Hindi ako masyado nakakapag-update. But very soon, hopefully, makapag-daily vlog tayo ulit. And syempre, makapag-share tayo ng mga market analysis. So ako nakakapag-trade pa rin naman ako everyday. Nakakapag-share pa rin tayo ng mga trading insights natin sa mga estudyante. Yan. So sa mga gustong mag-join and syempre makareceive ng mga VIP trading signals from me and mga market insights ko, then you can join guys. Meron tayong community wherein I also share my mga trading insights. So yun lang guys. Hopefully makapag-back on track na tayo ulit. Yan guys.